Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Atin ngang matutunghayan sa channel na ito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! Individual na pinapakinggan ng ating mga kababayan sa social media. Eto, pakinggan nun natin I'm itong going to si file Gerald Torre. civil case against them kasi Nako, ang tinatamaan kasi ang pamilya ko eh. Dahil nako. hindi na sa personal kundi well, sa mga colleagues ko rin kasi hindi na tumigil ang aking cellphone. Get well. Ano nangyari sa iyo? Ano sakit mo? Get well. Ganyan talaga, Brad, pagka masyado ka maraming hater. Masyado ka kasing baboy, masyadong kababuyan ang ginawa mo doon sa KOJC. Kaya ngayon, kahit yung mga hindi KOJC member, galit sa'yo. Ayan, Pitri sa balota, Pastor Robert. So it's really a foul, no? So Jason sa, at saka yung isang, nakalimutan ko yung isang vlogger din na, pero ang isang nakita ko unang-una nag-post doon si Jason. Ako, sino ko kaya yung vlogger na yun? Tayo hindi ko natin pinatulan yung ano na yan, yung larawan na yan itong si Torre kasi alam naman ho nating edited eh. Ano, may mga content lang gano'n. Hindi naman gano'n. Pero kung darating ang panahon, malagay sa ganyan yung ano nitong si Torre, hindi naman ho tayo matutuwa. Pero pagaling ka na lang, yun na lang. Sa, hindi niya pwede sabihin na joke only. Kasi yun ang nangyayari eh. Joke only. Ang galing-galing mong salita. Pero pag tinanong mo na sa Kongreso, i-deny na. At pagkatapos, ang pinaka-worst niyan, sasabihin, joke only. Hindi pwede ganon. Bagong Pilipinas na eh. And Bagong Pilipinas na, at tupagin mo Brad, yung mga 6 na taon, ginugurgurang leeg, yung meron na naman ho tayong nakita, 60 anyos na lolo o lola ha, na nakitang hubo sa loob ng isang musileo ha, sa isang sementeryo. Anong ginawa nila dun sa isang lola na yon? 60 years old ho mga kababayan. Kaya yung mga kababayan ho nating medyo may edad na ha, wala hong pinipili ang mga kriminal ngayong mga panahon na to. Mag-ingat ho kayo mga kababayan. Napaka talamak ho ha, napaka laganap ho ng gurguran ha. Yung mga masamang elemento ay talagang silang naghahari ngayong mga panahon na to. Imbis na kung sino-sinong kinakasuhan mo, Tore, atupagin nyo ho yung kapayapaan sa ating bansa, seguridad ng mga mamamayan. Napakarami ho ngayon, kaliwat kanan ang gurguran, no? Kaliwat kanan yung mga batang nawawala, natatagpuan ho nila wala nang buhay, di ba? Sinisilid sa sako, sinisilid kung saan-saan, tinatapon sa ilog. Yun hong atupagin nyo, hindi yung kung sino-sino yung pinagkakasuhan nyo. Ang dami hong problema ng ating bansa. Iyan ba ang bagong Pilipinas? Pagka kiriniticize o pagka merong kumalat na medyo alanganin, dapat pagtawanan na lang, talagang papatulan para mapatahimik yung mga individual na di umanong nagpakalat. Ang problema ho nito, baka senior lang yan, netong si Sir Jason sa ngayon kinakasuhan ho siya, netong si General Diwata. No? Ito mga kababayan, balik ho tayo dito kay Senator Amy Marcos. Ito lang naman, simple lang naman yan Senator Amy, no? Tama naman ho ang sinabi ni Senator Amy. Wala ho tayong palag dyan. Ika nga, correct yan. 100% right yan. No? Dalawa ang tinutukoy. Etong si Marcos Jr. dahil nagbangag siya kagabi, kaya kaninang in-interview siya kaninang umaga, kung ano-ano ho sinasabi. So, o hindi niya, bawal ho yun. Pipirmahan na merong blanco ang GAA. Inayos na nga.
Dapat ang sabihin mo doon, kailangan imbestigahan yan. Kung merong mga linabas na dokumento na ganyan, itong si Congressman Isidro Ungab, kailangan magpatawag ng hearing dyan sa House of Representatives. Dahil dyan naman ho sila magaling, di ba? Magpatawag ng hearing. Kaya ngayon, ang hamon nitong si Ma'am Crisette, patawag nyo yan si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tanungin nyo siya. Tanungin nyo siya kaugnay dyan sa mga ilinabas niya na yan at nitong si Congressman Ungab at yang si Atty. Vic Rodriguez, syempre. Patawag nyo silang tatlo, di ba? Mahilig kayong magpabida, pero sa tingin ho natin, pinanood ho natin kanina yung mga pagsasalita nitong si Atras Abante, nitong si Dan Fernandez, diyan sa plenaryo ng House of Representatives, wala na ho silang gana. No, wala na ho yung sigla nila noong mga nakalipas na buwan. Yung kanilang angas ba, nawala na. Ang problema dito, Marcos Jr., the mere fact na merong lumabas na dokumento, pirmado ng mga congressman at yung mga figure doon sa Vice-Cam, report ng Bicameral Conference Committee, maraming blanco, doon pa lang dapat hindi ka na kumibo. Tanungin niyo tanungin niyo yung House, yung Bicam, tanungin niyo yan si Saltico, tanungin niyo yan si Crispo. Kasi nung natanggap namin yung budget na yan, yung mga dokumento na yan, wala namang blanco, kumpleto naman, di ba? Ipasa mo dyan sa House of Representatives ang bola, hindi inaako mo ang problema. Ito, pakinggan natin ang pagpapaliwanag nitong si Sir Banat Bay, kaugnay dito sa dito sa, para mas maliwanag, Ito, siyempre, Banat Bay yan, Ito, pakinggan natin. Baka Banat Bay yan. Ito, pakinggan natin si Banat Bay. Kayo ng summary. Kasi kailangan natin maintindihan kung paano ho ba binabalangkas ang budget ng ating bayan. Okay? Sisimulan ko, may format ito, napaka-importante ho ng format na ito para maintindihan ho natin kung bakit nagkaroon ng misunderstanding at the same time, pananadya ba para magkaroon talaga ng kontrobersiya. Hindi, kanina pa naman umaga di ba? Gigil na gigil yung ibang mga vlogger. Hindi ko naman tinatanong sa GAA, ba't mo binibira GAA? Nandun din naman talaga sa tanong ng isang reporter. Kumbaga, nagkamekos-mekos tong sitwasyon na to dahil doon sa tanong ng reporter. Baka yung reporter hindi din yung niya maintindihan ng issue, kaya nung pagbira niya, pagtanong niya kay Marcos Jr., medyo palsipikado. Ganito, nagsisimula ang budget. Mula sa Office of the President through DBM, inaayos nila yung budget. In total. Total budget ng buong taon. Aayusin nila yan. Pagkaayos nila yan, isasubmit nila yan sa legislative branch, sa Senate at sa Kamara. Anong gagawin ng Senado at ang Kamara? Bubusisiin ito. Hindi dadagdagan, Hindi ho babawasan. Bubusisiin lang. Tatanungin lang yung mga departamento, ano ba ang, paano nyo ba gagamitin ito? Sa madaling salita, check and balance lang ang legislative branch. Hindi po sila ang gumagawa ng budget. Iba ho kasi nangyari ngayon. Parang sila ang gumagawa ng budget. Pagkatapos i-discuss sa Senate, pagkatapos i-discuss sa Kamara, magsasama na sila. Ang tawag dyan, BICAM. Pag pinag-usapan na sa BICAM, yung tapatan, nakikita niyo yun, di ba? Senators at saka congressmen, yan, sapatan sila, ay naayos na natin kung paano tayo kikita. Ganun. Di ba? Ganun naman nag-usapan nila After nun, BICAM na yun, pupunta yun sa smaller unit. Sino yun? Yung Senate President at saka yung kanyang finance at saka speaker sa Congress naman at saka yung kanyang balalay na nagkataon si Zaldico yun. So, apat na lang sila. Kaya nga, sinasabi ni VP Sara Duterte, bakit pa tayo nag-uusap-usap dito? Pagdating naman dun sa small unit na yon, sila rin naman na magdi-decide. So, ganun ang nangyayari. Pagtapos noon, okay, ngayon, isasubmit ito. Saan? Sa printing. Printing. Ayan, napaka-importante nito. Okay? Sa printing po, para i-print yan, tapos pipirmahan ng presidente. So saan ngayon yung sinasabi ni PRRD at saka ni Congressman Ungab na blanco? Nangyari po yung blanco doon sa
maliit na unit after BICAM. Sino yon? Yung apat na yon at saka yung mismong BICAM. So sa madaling salita, sabi nila Congressman Ungab at ni Pangulong Duterte, bakit blanco yan at bakit nyo pinirmahan yan? Yo! Sa BICAM yan. Nangyari. Sa BICAM. Okay. Ngayon, tama rin si BBM. Tama rin ho siya sa sinabi niyang walang blanco. Yes. Kasi dilagyan bago mag-print. Yo! No, maliwanag pa ho sa sikat ng araw, ha? Linagyan bago mag-print. Oh. Nagigets nyo? Blanco doon sa BICAM, in between BICAM and the printing, diyan ngayon Nagkamilagro. nagmilagro. Ang tanong, Doon na naglabasan yung mga magagaling. Nung printing na ho, nung ipiprint na bukas yan, alin yun dyan yung mga ayusin natin. Doon na naglabasan yung mga tiga pa 500 ang IQ pagdating sa arithmetic. okay? Ito bang milagro na ito? Kanino nangyayari yan? Sino ba yan nagpiprint na yan? Printing press lang ba yan? Ang nagpiprint po niyan, walang iba kung hindi rin Mister. nandoon sa Congress, sa House. Okay, nasa House din. Secretariat din. So sa madaling salita mga kababayan, diyan naging himala yung BICAM at yung kung sino man yung nagpiprint. Grabe, napakalaking iskandalo ho nitong budget na to. Sa totoo lang, ha, napaka-iskandaloso ho nitong budget na to. Mula noong pag-umpisa pa lang, nung inumpisa yung pag-uusap diyan sa Committee on Appropriation, 'di ba, yung kay VP Sara. Sa lahat ho ng sa bawat ahensya na pumunta doon puro kontrobersya no. At yung kontrobersya na yon lagi hong nakakaladkad itong mga congressman na to. Nakakahiya kayo. Nakakahiya ho yung Proud ka ba niyan, Tambaluslos? Ang pinamunuan mong Congress talagang nakaladkad sa kaliwat ka ng mga skandalo. Bakit to? Nangyari na po yan ng ilang beses sa mga ibang congressman noong unang-unang panahon pa. Meron silang budget, pagdating doon sa printing nababago. Diyan nagkakaroon ng himala. Sabi nga naandyan ang talagang makapangyarihang himala na parang nagtataka nga ibang mga congressman, ba't pa tayo nagkwekwentuhan dito? Tapos mga senador, mga congressman, bakit pa nila binabalangkas yung budget? Ganun din naman pala mangyayari. Babaguhin din naman pala. Ang pangit lang dito sa nagkataong pinakakurap na budget ng Pilipinas, dito, blanco. Literal na blanco, so merong naglagay bago i-print. So, tama din yung sagot ni BBM na Hindi blanco. hindi blanco yung yung na-print. Oo. Tama ho yun. Ang mali, yung nagtanong. Sino? Media. Media. Naku po yan. Ang nagtanong kasi, ganito. Sabi ni PRRD, blanco daw yung pinirmahan mo. Walang sinabi si PRRD, panoorin yung paulit-ulit, walang sinabi si PRRD na blanco yung pinirmahan ni BBM. Ang sinabi niya, blanco doon sa BICAM. So naturalmente, itong presidente, ang sasagot niya, sandali, wala namang blanco Kasi yun yung tanong Oo, yun ang tanong, di ba? So sasabihin niya, sinungaling ka, Duterte. Kasi nga, iba yung Paano yung mga operator dyan sa Malacanang, yun ang gusto nilang palabasin na senaryo sa publiko para ma-divert yung issue, hindi yung mga blanco, bagkus yung pinirmahan ni Marcos Jr. Kasi pa lang entrada pa lang nila, ang daming issue, nandiyan yung sa NBI, yung mga spy, napakarami yung issue naglabasan. Kaninang umaga lang kung napansin nyo mga kababayan. Tapos sumabay pa itong si Torre, kakasuhan yung itong vlogger. Napakarami talagang gustong pangtapal na issue dyan sa ilinabas na yan. Itong si Congressman Ungab at nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Baka talagang sinasadya ho na lituhin ang ating mga kababayan at palabasin na sinungaling itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. yung tanong. Ang problema kasi, sana lang, mawalang galang na po, Pangulong Marcos, sana, bago kayo sumagot, sinigurado nyo muna yung tanong dahil mga ulul talaga ang mga media. Para talaga magkaroon ng kontrobersyal. Ayan ang linaw-nilaw, BICAM, wala akong sinabing ang presidente na si Pangulong Duterte na yung presidente ang pumirma. So talagang magkakaroon ng misunderstanding dyan.
Ngayon, alam nyo kung ano palalabasin. Nakikita ko na kagad eh. Palalabasin ngayon doon sa mga nagbabayad sa media Nako, na palalabasin na peke o fake news peddler si Pangulong Duterte. Doon tayo babagsak. Ha? Yun ang nga narrative, di ba? Fake news. Umpisa pa lang ho nitong ano na to, itong lahat ng kaguluhan na to, yun na ho ang gustong palabasin ha, nitong administrasyon na to. Na fake news ha, itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yun nga ho ang banat nitong si Bersamin at nitong si Marcos Jr. Iisa ho ang kanilang naratibo at yung tanong ng media, angkop ho doon sa gustong itakbo ng Malacanang dito sa issue na to, na fake news ang pinapakalat nitong si Tatay Digong at nitong si Congressman Isidro. Nakukuha nyo na? Meron talagang demonyo na kumukumpas diyan sa mga media para palabasin fake news si Congressman Ungab, fake news si Atty. Vic, fake news si Pangulong Duterte. But in reality, both of them are correct. Tama naman blanco yung bycam. Tama rin na meron ng numero yung printed. Yung pinirmahan. Oo. Naintindihan natin, ganun ang system na nangyari. Ngayon, kayo ang humusga. Sino yung demonyong kumukumpas dyan? Sino ang naglagay ng mga sulat-sulat dyan? Nag-fill in the blanks. Ano sa tingin mo, Coach Oli? Ako sa tingin ko lang dyan kahit di ako kasali dyan. sa balitaktakan nitong mga iniidolo natin mga banateros. Ano ho talaga, dapat hindi ho muna bumira kagad itong si Marcos Jr. Di ho muna siya nagpadalos-dalos. Baka sa bagay kasama ho yun doon sa script nila. Kasi magkapareso sila ng ng script nitong si Lucas Bersamin. Baka yun ang napag-usapan ng ng PR nila. Napalabasin natin na itong si Digong sinungaling, fake news ang pinapalabas niya. Pati yung tanong ng media, malamang sa malamang planted din ho yun. Talagang orchestrated lahat ng nangyayari na to, na talagang ipapasa ho nila ang bola dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at palalabasin na hindi totoo yung pinapakalat nila na blanco ang pinirmahan ni Marcos Jr. Kahit tayo naman dito, sinasabi naman natin, meron ng laman. Anong pinirmahan na ho ni Marcos Jr., ang mga dokumento na yan, meron na hong laman. Hindi naman ho natin sinasabi na natanggap nila, walang laman, linagyan ng laman, o kung ano pa man. Ang problema ho dito mga kababayan, kitang-kita na ho na meron talagang nangyaring gulangan dyan sa budget na yan. Siguro dapat magkaroon ng masinsinan na investigasyon at kailangang ipatawag itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte at itong si Atty. Vic Rodriguez. Yan sa gaganaping hearing na yan, kung meron mang maglalakas ng loob. Yung mga taga Makabayan Black, ano bang hinihintay nyo? Ito ng panahon nyo para magpasikat, di ba? Yan ang gusto nyo, di ba? Yung magpasikat. Yung tipong nagbabanatan itong magkabilang kampo, tapos bigla kayong papasok sa gitna na parang mga superhero kayo, di ba? Ganun gusto nito mga makakaliwaho na to Ngayon kayo tumayo dyan, mag-privilege speech kayo. Tapos magpatawag kayo ng hearing dyan sa ilinabas na yan nitong si Congressman Isidro Ungab. Pero tinignan ho natin yung kanina, yung session dyan sa plenaryo. Wala akong nagsalita kaugnay dyan sa ilinabas na yan, itong si Congressman Isidro Ungab. Ngayon naman ho mga kababayan, dito ho tayo sa saganang mamamayan. Ito matindi ho itong mga kababayan itong si Juan Ponce Enrile, talagang lolo na to, oo. Supalpal ho siya dito sa naging talakayan na to, dito sa saganang mamamayan. Pakinggan ho natin itong mga kababayan. Tuloy ho muna ba natin itong kay Coach Oli? Sige, pakinggan muna natin itong si Coach. Magaling din ho ito malupit ho ito. Kumbaga, ito talaga yung mga pandiin ng vlogger. Ika nga, game. Ang ganda po ng paliwanag ni Banat Bay. Salamat at naintindihan nating mabuti. Pakiulit nga. hindi ko naintindihan Hindi. Pero ito lang sa akin. Itong issue ko dito may nagkamali. May gusto silang ipalusot. Meron silang gustong ipalusot. Kaya yung statement ni PRRD na kung sa opisina ko yan nangyari, di ko maalala kung ang pagkasabi niya ay kung sa opisina ko yan nangyari, pinagsasampal ko yan. Di ko maalala yung kadugtong. Basta one thing for sure, sinabi niya, kung sa opisina ko yan nangyari. Yun ang importante. Dapat may
Ngayon, andyan na tayo sa issue na yan. Definitely, merong pagkakamali. At definitely, merong lulusot. It means, merong gustong magnakaw. Kaya nga pinalulusot nila yung budget na yan, na blanco. Dapat may managot. Kung kasalanan man yan, kung nino o hindi, dapat gumalaw ang Pangulo. Kung hindi niya yung kasalanan, merong malintikan dyan. Kasi nga, being the head, being the leader, the president of the state, hindi po pwedeng hahayaan mo lang yan eh. Hindi natin masisisi na katulad nito sinabi ni Banat Bay, hindi nila trabaho yan. Tandaan po natin, yung trabaho nga ng COA, ginagawa nila, nag-o-audit sila. Diba? Yan nga ang reklamo nila Marcoleta, nagiging auditor na itong ating kamera. Itong Quadcom, nag-aastang COA. So talagang definitely, gagawin nila yan. Ang nakakatakot dito, no? Kung nagkakaroon ng doktoran sa printing, bagamat ito ibang halimbawa at ibang opisina, pero kung nagagawa nilang kontrolin itong mga to, paano kung makontrol nila yan dyan sa COMELEC, yung bilangan sa botohan? I mean, hindi natin pinagbibintangan ng COMELEC, pero it means may gumagalaw talaga dyan demonyo. May nagkakadoktoran. Ilan pa ang dodoktorin nila dyan? Ilan pa yung ipalulusot nila dyan? Yun po yung usapin dito eh. And definitely, sabi ko nga doon sa aking vlog, tuloy-tuloy ako mag-iingay until merong managot diyan sa kalokohan na yan. Kasi dapat panagutin yan ng presidente, partners. Magaling ho yan si Coach Oli, no? Magaling. Tsaka napaka-humble ho. Napaka-humble ng mama na yan. Sa totoo lang nung na-meet ho natin siya noong rally ng INC, napaka-humble, napaka-simple ho. Hindi mo man mapagkakamala, kung hindi mo man siya kilala, hindi mo man makikita yung angas na vlogger yan, kasi hindi, napaka-simple lang. Very approachable. Iyan si Boss Dada, ganun din. Pero yan din si Sir Banat. Ito, rekta ho tayo dito kay dito sa saganang mamamayan. Silipin lang ho natin na mabilisan kasi daming mga dito eh. Ang daming mga juicy na ilinatag nitong si Sergeant dito. At yung itong si Enrile. Ito kasi si Enrile eh. No, ginawa nila noon. Ngayon, itong mga kababayan nating INC, wala namang gustong sabihin, wala namang gustong palabasin o paalis. Ang gusto lang ho nila magkaroon ng kapayapaan. National Rally for Peace. Kung anong pinagsasabi nitong si Iwan Ponce Enrile. Pakinggan natin mga kababayan. Tayo ng gusto mo tapak-tapakan nyo, dapurakin nyo na po kami dalawa ni Nelson Wag lang yun. Ano muna ho ito? Ano ho pala to? Para doon ho sa mga vlogger na bumibiro sa mga mga kababayan nating INC. Napasadahan na ho natin kahapon ito. No, pinasadahan na ho natin ito kasi maging tayo medyo na-trigger doon sa pagbanat diyan sa leader ng INC, no. Kasi na 'yon, below the belt. Sobrang below the belt. Kung galit ka kay Kong Dante, banata mo si Kong Dante, politika 'yun eh. Ngayon nagsagawa ng peace rally yung mga kababayan nating INC at nakita naman ho natin kung paano nila isinagawa, paano yung katahimikan, kaayusan, at talagang napakalinis pagkatapos ng rally na nakita ho natin diyan sa INC. Para ganun-ganunin mo ang kanilang pinuno, ika nga, talagang may kalalagyan ka sa mga kababayan nating INC. Kilala nyo yung tinutukoy dito nitong sila Sergeant, no? Yung palamurang vlogger na wala nang ginawa kung hindi kita naman ho kung sinong larawan ang nasa likod niya, di ba? Kaya alam nyo na ho kung sino ang nagbabayad doon sa vlogger na yon. Tuloy. Taong ginagalang at nilerespeto namin. Dahil kapag ginagawa niyo po yan, sumusulak ang dugo sa dibdib namin. Meron tayong tayo, well, ito po, sinasabi namin. Kami ni Nelson,
dapurakin nyo na ho kami, sabihan nyo na kami ng hindi magagandang salita, tatanggapin ho namin yun eh. Baliwala sa amin yun. Bahagi ng ating tungkulin yun bilang broadcaster, Nelson, no? Meron tayo talagang makakakontra ng paniniwala at saka ng opinion. Pero yung taong nire-respeto at ginagalang po namin, pagsasabihan nyo ng hindi maganda, ay ibang usapan po yun. Ano ha? Wag po. Parang awa nyo na. Ano ha? Dahil yun pong Parang awa nyo na sa sarili nyo. Pero in fairness, maraming vlogger na nag-react doon sa mama na yon. At kung di ko tayo nagkakamali, nanginginaw siya ng paumanhin doon sa kanyang mga sinabi kay ka Eduardo Manalo. ano, dahil yun pong taong yun ay hindi nag-isip ni kaunti mang masama. Ano ha? Sa kaanib man o sa hindi kaanib sa loob ng organisasyon na amin po kinaaniban. Yan, please lang po, no ha? Yan ang ating mensahe do sa mga taong nag-iisip ng ganyan. So, baka kasi may sumunod pa eh. Ano ha? Baka kasi may sumunod pa. Wala na sir, naturuan na ng leksyon yung isang maangas na vlogger eh. Hindi naman pala kayang i-diretso, maya-maya nanghihingi ng tawad kasi sobrang naman ho, yung tipong hindi kung nagpunta ho siya doon sa ginanap na pagtitipon diyan sa Quirino Grandstand, makikita niya ho na talagang pagkakaisa, kapayapaan ng sigaw ng mga kababayan nating INC. Hindi siya kung ano pa man. Kumbaga itong si Kong Dante, yung naging talumpati niya, linatag niya lang yung realidad kung anong nangyayari ngayon sa ating bansa. At hindi ho natin pwedeng i-sugarcoat yun. Hindi mo pwedeng sabihin kay Kong Dante, wag mong sabihin yan. Paano ba yun? Wag mong sasabihin na tumataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Wag mong sasabihin na lumalaganap ang kriminalidad sa ating bansa. Di ba? Paano tayo magkakaroon ng katahimikan at pagkakaisa kung merong mga ganyang klaseng suliranin sa ating bansa? Yun hong di maintindihan noong vlogger na yun. Kaya pagka next time, Brad, pagka nagkaroon ng National Rally for Peace ng mga kababayan nating INC, dumalo ho kayo. Welcome ho kayo. Kahit hindi ako kasapi, wini-welcome ko kayo kasi ganun ho yung mga yan eh. Napaka-welcoming ho nila. Yung tipong kahit hindi ka anib, pagka nandoon ka, parang kapatid ka nila. Ganun no, hindi walang sa totoo lang mararamdaman mo na yung pinaglalaban nyo iisa, yung gusto nyong adhikain nyo iisa, di ba? Yung panawagan ni Marcos Jr. na itigil ang impeachment, talagang iisa yun. Yun po. Tuloy mo na yung Ang sabi nga kasi Nelson halika kayo, magkatwiranan tayo. Katwiran for katwiran. Di ba? Ano ba yung matalinong katwiran na gusto mong banggitin sa ating palatuntunan? Siguro ito na lang dyan kasi itong taong ito ay dinadakila din naman ng marami, di ba? Siguro ang mas ginagalang, nirespeto. Oo, ito na lang siguro ang Gusto kong babaran to eh. Gusto ko kong babaran tong issue na to eh. Itong parte ng talakayan na to na dyan sa saganang mamamayan. Pasadahan natin na mabilisan tapos putulin natin sa susunod na video natin. Doon ho natin hatawin itong mga punto de vista kaugnay dito kay dating Senate President Juan Ponce Enrile. Maganda rin ho kasing paksain ito kasi masyado hong wala sa hulog yung mga pinagsasabi nitong si Lolo Dinosaur yan sa isinagawang rally ng mga kababayan natin. usapan natin. Yan. Sa bagay, ito po ay na-discuss na natin nung last week, di ba? Oo. Nung magpahayag ito pong si Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile. Yan. Na siya ay, para bang ang kanyang intonasyon ay natatakot siya sa magiging resulta ng ginawang National Rally for Peace. Jen. Yan ang magandang pag-usapan. Takot sa peace. Di ba? Kasi nga nangangamba siya. Tingnan natin, baka nga naman totoo na mapanganib yung ginawang rally, di ba? Kasi nung nakaraang linggo, sinabi ho niya na nagtanong siya. There is a big question, sabi niya gano'n. Meron anyang isang napakalaking katanungan. Sa nangyaring National Rally for Peace. Ayun nga daw yung handa ba ang mga Pilipino na tanggapin ang hindi maganda at pangmatagalang epekto ng ginawang rally ito?
Oho. Parang doon pa lang, hindi siya nagtatanong at hindi siya humihingi ng sagot at kundi sinasabi niya hindi magandang epekto nito. Tsaka ang rally baan niyang ito ay magbabago ng ating ano, yung Hindi, yun ang sinabi niya. Handa ba tayong baguhin ng isang grupo ang konstitusyon, ang saligang batas, at salungain? Teka lang, wala namang... Nag-uulyanin na ho ata itong si dating Senate President. Wala ho tayong naririnig na merong gustong baguhin itong mga kababayan nating INC.